Kupang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po no, sa lahat natin mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. So ito na naman po mga kababayan, barado na naman isang reporter na nagtanong kay Attorney Claire Castro patungkol po dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi parang si BBM na naman ang sinisisi o si BBM daw ang nagpupursige para dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, no? Ang Pangulo natin, hindi talaga yan gusto ang impeachment na yan. Yun nga lang kasi, siyempre, marami sa mga kababayan natin ang nananawagan. Sino ba ang papanigan ng ating Pangulo? Siyempre, ang taong bayan na sila ang sumisigaw at sila ang naglagay sa iyo dyan sa posisyon. Paano ka naupo sa posisyon na yan? So, kailangan sundin nila kung ano man ang sigaw ng taong bayan. Ito, pakinggan nyo po. Morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Ito yung mga kababayan yung ang tapang magsalita pag nandun sa studio. Pagdating dito sa kay Attorney Claire Castro, ay may mahinahon naman pala magsalita. Ito, pakinggan natin yung sagot ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Kumpiyansa, no? Sinasabi niya kay kumpiyansa para mapatalsik si VP Sara Duterte. Kumpiyansa ba ang administrasyon na mapatalsik si VP Sara Duterte? So fake news yan mga kababayan ayon sa kay Attorney Claire Castro. So hindi ho ang Pangulo ang pinanggagalingan para dun sa impeachment, kundi ang taong bayan na sumisigaw ng kasagutan patungkol dito sa pera na ginastos ni Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi niya pa maipapaliwanag. Alam nyo, mga kababayan, maganda ito kasi maumpisan itong impeachment para maliwanagan ng tao. Siguro naman, sasagutin niya ni VP Sara Duterte kung saan niya ito dinala at maipaliwanag ito kung saan ito napunta. Mga kababayan, hindi si Mary Grace Piatos, Nova, kung sino-sino pa ang pinagbibigay ng mga pangalan. So, maganda ito para maliwanagan na rin yung taong bayan. So, ito kasi, mga kababayan, yung sinasabi nila na si BBM, kumpiyansa para sa impeachment. So, hindi naman ho si BBM talaga ang pinagmumulan para ma-impeach si VP Sara Duterte. Nauna sa lahat ng mga kababayan, si PBBM, hindi yan bababa sa posisyon ni VP Sara Duterte. Diba? Hindi ho yan bababa si BBM sa posisyon ni VP Sara Duterte. Kundi ang ating Pangulo, matalsik man si VP Sara Duterte, manatili pa rin siyang presidente. Pero ang BBM, pag pinatalsik, si BBM bababa, si BBM pag napatalsik, siyempre ang VP aangat. So makikita naman natin kung sino ang umuna na manira sa administrasyon kay PBBM. Di ba sila? Kasi ngayon, isa na naman yan sa ngayon sa mga binabato nila sa administrasyon. Ngayon kay PBBM, na si BBM daw ang dahilan para dito sa i-post itong impeachment ni VP Sara Duterte. Si BBM lagi ang kanilang inaano. Ang tutusin natin, ang impeachment po kay VP Sara Duterte, nakita naman natin dahil ito sa confidential fund na hindi niya maipaliwanag at may matibay na ebidensya, kaya nga siya na-impeach sa Kongreso. Diba? Kasi nga, may matibay na ebidensya, 'di ba? At hindi niya kasi sinasagot ang mga katanungan niya. Ngayon, para mas maliwanagan, nandito na sa Senado, dapat porsigihin na maumpisan na ito at maliwanagan na yung taong bayan kung saan ba napunta itong confidential fund na ito, mga kababayan. Tuloy natin. Salamat po. Next question, Kenneth Pasyente, PTV.
Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Narinig nyo. Baka yung iba dyan yung mga nanalo dyan alam nyo naman, baka ang gawin dyan kontrahin ng administrasyon. No? So alam nyo po mga kababayan, makikita naman natin sa administrasyon na gusto niya ng pagkakaisa. Ito po sa mga nanalong ngayon ng mga senador, dapat kung ano ang kanilang pangako sa taong bayan, dapat magserbisyo sila sa taong bayan. Hindi sa iilan-ilan lang, hindi sa mga kapwa nila politiko. Kung may ginagawang mali ang kanilang kasamahan, huwag nilang kampihan. Dapat ipatupad nila ang batas na pinapatupad nila o yung batas na ginawa nila. 'Di ba? Dapat sila sa kanilang tungkulin, hindi pa ilan tao lang. Pag mali, hindi na susuportahan pa nila kahit nakikita nilang may ebidensya at alam nilang mali ang ginagawa ng kapwa nila mga nasa gobyerno, 'di ba? Doon lang tayo sa tama. Dapat talaga itong mga nanalo natin ngayong mga senador, gampanan nila ang kanilang tungkulin, hindi ho doon sa mga tinatawag natin na utang na loob. Hindi ho sila niloklok ng taong bayan dyan para lang ho sa utang na loob. Aba po mga kababayan, kung utang na loob lang po ang basihan palagi sa kanilang pagkaupo dyan sa gobyerno, kawawa ho tayong mga Pilipino niyan. Kasi utang na loob lang permel. Utang na loob lang lagi ang mangingibabaw dyan. Tayong kawawa. Tulad na lang, no? Kung may mga programa ng ang gobyerno para sa mga kababayan natin na mahihirap, sa mga Pilipino, kukontrahin nila. Diba? So sana hindi ganon. Suportahan nila kasi yan ay para sa mga Pilipino. Katulad na nga lang nito sa may 20 per kilo na bigas. Dito lang po mga kababayan. Pagkaing hayop daw yan. Sabi. Mga kababayan sobrang mainit. Pagkain hayop daw yon, yung 20 per kilo na bigas. Dati pa. Pero ngayon nakikita na natin, napakaganda. At ang good news lang nito, di ba dati sa Visayas lang, ang ginawa, buong Pilipinas na. Pero sa mga kadiwa store, mabibili. No? Kaya, ito lang ang magandang halimbawa, no, sa mga nasa gobyerno tulad ni VP Sara Duterte na sana'y sinuportahan niya ito kasi kung talaga siya ay suportado niya, kung siya ay para sa taong bayan, dapat ang isip niya kung anuman ang programa para sa taong bayan, anuman ang ikakaganda ng buhay o makakabawas sa gastusin ng mga Pilipino, dapat suportahin niya kahit nagkakaaway na ho sila ng presidente. Kahit nagkakalabuan na sila ng presidente. Actually, wala naman ho tayo naririnig ng mga paninira sa presidente o salita about kay VP Sara Duterte. Pero madalas ho natin naririnig yan, mga masasamang salita, sa kanya. Sa kanya mismo nanggagaling. Alam nyo kasi, kahit ano kasing salita ni VP Sara Duterte, hindi ho natin naririnig na magbitaw rin ng mga salita si BBM. Hindi siya sinasagot, kaya siguro mainit ang ulo niya kasi gusto niya sagutin siya. Nga lang si BBM, matalino talaga yan, no? Hindi pala away. Diba? Ayun ho, mga kababayan lang, ang panawagan ng ating Pangulo.
yung mga nanalong ang mga nanalong senador, gampanin nilang tungkulin nila. No? Ipakita nila sa taong bayan na ang kanilang loyalty ay sa taong bayan, hindi sa pailang-ilang tao lang, o hindi sa mga kapwa politiko, o hindi sa utang na loob. Dapat trabaho para sa taong bayan. Yun po, maraming salamat at magandang araw. Thank you.